May mga sandali sa pelikula na hindi makakalingon ang mga manonood dahil bawat segundo, bawat minuto ay may dalang amoy ng buhay at kamatayan. Ang episode 6 and 84 part 3 ng FPJ's Batang Quiapo ay nagsimula mismo sa ganoong tagpo. Walang puwang para sa pag-asa, walang liwanag ng tiwala, tanging ang tibok ng pusong bumibilis at takot na bumabalot sa buong eksena. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon ay si Divina, ang matatag at palaban na babae, ngunit ngayon ay itinutulak sa sukdulan. Halos pigil hininga ang mga manonood ng ideklara ni Divina. Handa akong mamatay at isasama ko si Tanggol. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na bumaon sa hangin. Hindi ito pagsusumamo, hindi ito pakikipagkasundo, kundi isang malamig na pahayag na parabang ang kamatayan ay hindi may iwasan. Napatanong ang mga manonood, bakit pinili ni Divina ang desperadong wakas na ito? Alam ba niyang sarado na ang lahat ng daan sa harapan o gusto ba niyang gamitin ang sariling buhay upang itulak si Tanggol sa isang sulok na walang labasan? Sa mismong sandaling iyon, naunawaan ng lahat na lumampas na ang labang ito sa isang simpleng barilan. Isa itong tunggalian ng paniniwala at kawalan ng pag-asa ng mga taong uhaw sa kapangyarihan at ng mga umaasang makuha ang hustisya. Hindi pa man humuhupa ang tensyon ay lumitaw si Jesus Montenegro. Isang pangalan na tuwing binabanggit ay nagpapahiwatig ng panganib at kalupitan. Hindi siya nagsalita ng mahaba, sapat na ang malamig na utos, sumuko na. 2 salita lamang, ngunit tila ba isang hatol na nakabitin sa ulo ni Tanggol at ng kanyang mga kasama. Nagsimula ang pagbibilang. 3, 2, 1. Bawat numero ay nagpapahinto ng hininga ng mga manonood. Walang nakaalam kung sino ang unang tatamaan ng bala o kung may oras pa ba si Tanggol para makaganti. Isa ito sa pinakakritikal na sandali ng buong episode, kung saan lahat ng ingay sa paligid ay tila naglaho, tanging ang mabilis na pintig ng puso ang naririnig sa isipan ng mga nanonood. At saka, pumutok ang mga baril. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod na putok ang bumiyak sa dilim, lumilikha ng kaguluhang walang kapantay. Ang bawat karakter ay sumuong sa laban ng buhay at kamatayan, umiilag, bumabawi at naglalaban sa bawat sulok. Para bang hinigop din ang mga manonood papasok mismo sa digmaan, nakaupo sa harap ng screen, ngunit tama ang apoy at usok ng labanan. At sa gitnang lahat ng iyon, nangyari ang trahedya. Si Maki, ang matapat na kasamahan, ang kabahagi ni Tanggol mula pa nung simula, ay tinamaan ng bala. Ang eksenang bumagsak siya, ang dugo na kumalat sa sahig, ay parang sugat na dumurog sa puso ng lahat. Si Fatima, walang mapanghawakan kundi ang sakit at pagluha, ay sumisigaw ng kanyang pangalan habang patuloy ang walang tigil na putukan. Ang pagbagsak ni Maki ay hindi lang kawalan para sa grupo ni Tanggol, kundi isang malupit na paalala. Sa labanang ito, walang sinuman ang ligtas. Bawat karakter ay maaring mawala anumangang oras at kailangang handa na manood ang sarili para sa mas mabigat na sakripisyo sa mga susunod na kabanata. Ang nagbigay lalim sa eksenang ito ay hindi lang ang ugong ng mga bala, kundi ang malinaw na paglalantad ng pagkakaiba ng bawat tauhan. Si Divina, marangal ngunit desperado. Si Jesus, malamig at walang awa. Si Tanggol, kahit nadidiin, ay nagpapakita ng matibay na hangaring mabuhay. Si Fatima, nanginginig sa takot, ngunit hindi bumibitaw sa mga mahal niya. Lahat sila ay naghalo upang lumikha ng isang makapangyarihang larawan ng pakikibaka para sa buhay. Ang mga manood ay nilagay sa isang sulok na walang daan palabas, lumaban hanggang wakas o tuluyang madurog ng kaaway. Ang pagbubukas ng part 3 sa tanawing ito ng dugo at kamatayan ang siyang naging lakas ng episode 6 and 84. Hindi lamang ito nagpakita ng barilan, kundi nagpasimula ng mga pangyayaring huhubog sa kapalaran ng lahat ng tauhan. Sa pamamagitan ng paghasik ng takot, ng paglalagay sa mga manonood sa parehong desperasyon ng mga karakter, nakamit ng eksenang ito ang tunay na layunin. Hawakan ang kanilang mga mata, huwag hayaang lumingon, sapagkat alam nilang bawat segundo ay maaring magdala ng panibagong dagok. Ito ang simula ng impyerno, ang patunay ng FPJ's Batang Quiapo sa kanyang mga manood. Sa mundong puno ng dugo at luha, ang buhay at kamatayan ay pinaghiwalay lamang ng isang kadyot sa gatilyo. Sa makapal na ulap ng pulbura, bawat tauhan ay hindi lamang humaharap sa kanilang mga kaaway, kundi pati sa pinakamalalim nilang takot. Pagbagsak ni Maki, lalo pang nag-alabang labanan. Si Fatima ay napahagulhol, desperadong hinila ang katawan ng kaibigang naghihingalo, ngunit alam ni Tanggol, hindi ito ang oras para sa kahinaan. Sa kanyang mga mata ay bakas ang matinding pag-aalangan, ang pagkakaibigan ba o ang kaligtasan ng buong grupo.
Isang tanong na masakit para sa lahat ng manood sapagkat alam nila na kailanman ay hindi tatalikuran ni Tanggol ang kanyang mga kasama. Ngunit ang matinis na putok ng mga bala ang nagbigay linaw sa pasya. Kailangan umatras. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Tanggol sa gitna ng kaguluhan, hinihila ang lahat palabas ng desperadong sitwasyon. Ngunit ang pag-atras ay hindi naging madali. Sunod-sunod na bala mula sa tauhan ni Jesus Montenegro ang umulan. Pinilit silang maghanap ng daan sa masikip at madilim na mga eskinita. Ramdam ng mga manood ang bawat hingal, bawat mabilis na yabag, parang sila mismo ang hinahabol ng kamatayan. Isa pang detalye ang nagdagdag ng tensyon, naubos ang bala ng grupo ni Tanggol. Ang tuyong click mula sa walang lamang baril ay parang hampas sa dibdib ng mga nanood. Wala ng armas, tanging tapang at talino na lamang ang sandata. Ang eksenang nagtago sila sa likod ng pader, nagtitinginan na puno ng takot ay sumasalamin sa marupok na buhay ng tao sa harap ng karahasan. Habang tumatakas, tumampok ang sakripisyo at tapang ng bawat isa. May mga bumabalik upang takpan ang likuran ng kasamahan, may mga sumasabak upang harangin ang kalaban, lahat upang bigyan ng ilang segundo ang iba para makatakas. Sa mga sandaling ito, ang mga karaniwang tauhan ay naging bayani sa mata ng mga manood. Kasunod nito, dumating ang mga desisyong naghiwalay ng mga landas. Si Tanggol at Fatima ay napilitang maghiwalay upang makaiwas sa Montenegro at maging sa mga autoridad. Ang eksenang mahigpit silang magkahawak kamay bago magbitaw habang dumadaloy ang luha ay pumisil sa puso ng lahat. Hindi lamang ito pisikal na paghihiwalay, kundi isang matinding pagsubok. Bawat isa ay kailangang hanapin ang sariling daan upang mabuhay. Magkikita pa ba silang muli o isa sa kanila ang babagsak bago man yun? Ang tanong na ito ang gumugulo sa isip ng mga manonood. Hindi doon natapos ang lahat. Isang babaeng estranghera ang lumapit kay Rocky Boy, hysterical na sinasabing si Tanggol Montenegro mismo ang humahabol upang patayin siya. Ang eksenang ito ay agad nagtanim ng pagdududa sa mga manood. Sino ang totoo? Sino ang huwad? Ito ba'y panibagong bitag ng mga gerero upang sirain ang pangalan ni Tanggol? O isa pang hindi pa natutuklasang katotohanan? Habang nakikipagpatayan si Tanggol at ang kanyang grupo, isang ulap ng pag-aalinlangan ang unti-unting bumabalot sa kanyang reputasyon. Samantala, sa ibang linya ng kuwento, pinakita ang kaguluhan sa pamilya ni Mauro. Ang pagtatalo tungkol sa utang at ang banta na gagamitin ito para sa sariling libing ay nagpalala ng tensyon. Hindi man barilan, ngunit mabigat ang bigat ng eksenang ito. Ipinakita nito na sa Batang Quiapo, lahat mula sa makapangyarihan hanggang sa karaniwang tao ay hinahampas ng pasanin, lahat ay nadadala sa walang awang gulong ng buhay at kamatayan. Ang kasukdulan ay lalo pang sumiklab sa pagdating ng isang misteryosong tauhan na nadadalhin si Miguelito kay Tanggol kapalit ng kalayaan. Dito lalo't higit na mayani ang duda. Siya ba ay espiya, traidor o desperadong naghahanap lang ng kaligtasan? Ang tanong na iyon ay nakabitin, mas lalo pang pumiga ng hininga sa mga manood. Sa bawat eksena, tila pinipilit ang mga manood na samahan si Tanggol sa walang habas na pagtakas. Hindi lang nila nasaksihan ang habulan, kundi dama rin ang pagbabago ng damdamin ng bawat tauhan, si Miguelito. Bagamat nasa posisyon ng kapangyarihan, ay nagpakita ng pangamba. Si Tanggol, bagamat nasa bingit, ay nananatiling may ningning ng pag-asa. Si Fatima, bagamat naguguluhan, ay naglalakbay kasama ang pagmamahal at katapatan. Ang kasukdulan na ito ang nagsilbing kaluluwa ng Part 3 ng Episode 684. Hindi lamang ito aksyon at putukan, kundi isang mabigat na pagsubok ng tapang, pananalig at pagkatao. Ang mga manonood ay naisama sa ikot ng karahasan, wari sila man ay tumatakbo para mabuhay, nakikipaglaban para sa sarili nilang mga desisyon. Nagtapos ang kasukdulan sa pagod, pagkataranta, ngunit may bahid din ng pag-asa. Alam ng mga manonood na hindi pa tapos ang laban. Sapagkat sa bawat hakbang ng pagtakas, may panibagong liko, may bagong panganib na nag-aabang. At habang unti-unting lumalabo ang screen, isang tanong ang nananatili, makakaligtas ba si Tanggol upang ipagpatuloy ang laban para sa hustisya o lahat ay lulubog sa dagat ng dugo? Habang unti-unting humuhupa ang putok ng baril, nananatili pa rin ang usok sa hangin at ang bangungot mula sa madugong bakbakan ay hindi pa lubos na nawawala. Nagtapos ang episode 684 ng Batang Quiapo sa isang hanay ng mga eksenang parehong tensyonado at puno ng dalamhati. Ang nasaksihan ng mga manood ay hindi lamang isang laban para mabuhay, kundi malinaw na patunay na ang digmaan na kinaharap ni Tanggol at ng kanyang mga mahal sa buhay ay mahaba pa
at higit na malupit kaysa dati. Ang tagpo kung saan si Fatima ay umiiyak ng desperado sa pagkakabagsak ni Maki o ang tingin ni Tanggol na pilit naghahanap ng landas ng kaligtasan habang sila ay nalalapit sa pagkakulong ay nag-iwan ng bigat sa puso ng mga manood. Hindi lang ito simpleng sakit ng pagkawala, kundi isang mapanakit na tanong, mayroon pa ba silang lakas na ipagpatuloy ang laban o kailangan bang may masakripisyo pang iba bago sila makalabas sa bitag ng mga Montenegro? Ang dahilan kung bakit nakakaantig ang pagtatapos ng episode 6 or 84 ay dahil hindi ito nagtapos ng buo, kundi nagbukas ng maraming bagong direksyon. Ang pagtakas ni Tanggol at Fatima ay hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, kundi nagbigay rin ng senyales ng panibagong gulo na darating sa susunod na episode mula sa pagiging hunted ni Tanggol, hindi lang ng mga kalaban kundi pati ng batas, hanggang sa bigla ang paglitaw ng isang testigong lumapit kay Rocky Boy na nagdadala ng dagdag na panganib. Hindi mapakali ang mga manood nang ipakita sa preview ang mga binhi ng mga bagong kaguluhan. Si Mauro na nahaharap sa utang at malupit na pagbabanta, habang ang kawalan ng tiwala at pagkahati sa loob ng grupo ay lalong lumalalim. Mapapanatili ba ni Tanggol ang tiwala ng kanyang mga kasama? Ligtas ba si Fatima ngayong kailangan nilang maghiwalay upang makatakas? At higit sa lahat, sino ang susunod na magbabayad ng pinakamahal na presyo para sa digmaang walang katapusan na ito? Nagtapos ang episode 6 and 84 sa isang nakakasakal na atmosfera ng pagkawala, ngunit kasabay nito ay nagpaalab ng apoy ng paghihintay. Walang dudang susubaybayan ng mga manood ang kasunod na episode na may mabigat na damdamin, ngunit puno ng pananabik dahil minsan pang pinatunayan ng FPJ's Batang Quiapo na. Sa mundong ito, ang pagitan ng buhay at kamatayan ay isang kisap mata lamang. Kung nagustuhan mo ang review na ito, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para sabay nating sundan ang mga susunod pang kapanapanabik na kaganapan sa FPJ's Batang Quiapo.